Sa dulong bahagi ng kabundukan, lampas sa mga daang hindi na dinadaanan ng mapa, naroon ang isang baryong bihirang banggitin, baryo ng San Isidro. Tahimik ito sa araw, ngunit sa gabi, sinasabi ng matatanda, gumigising ang dilim. Isang gabi ng tagulan, dumating si Padre Elias, isang batang pari na kilala sa kanyang matibay na pananampalataya. Siya'y ipinadala ng simbahan matapos sunod-sunod na balita ang dumating, mga hayop na natatagpo ang walang buhay, mga bata raw na nawawala, at mga aninong lumilipad sa ibabaw ng mga bubong tuwing hating gabi. Habang papalapit ang kanyang jeep sa baryo, napansin ni Padre Elias ang kakaibang katahimikan. Walang tahol ng aso, walang huni ng kuliglig, tanging ang hangin na tila may ibinubulong. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng ilang residente, mapuputla, tahimik, at iwas tumingin sa mata. Isang matandang babae ang mamulong sa kanya. "Padre, huwag po kayong maglalakad sa gabi." Ngunit ngumiti lamang ang pari. "Hindi ako natatakot," sagot niya. "Nandito ako para tumulong." Sa unang gabi, nanuluyan si Padre Elias sa lumang kumbento sa gilid ng baryo. Ang gusali luma, may bitek ang mga dingding, at ang mga bintana ay tila matagal nang hindi nabubuksan. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagising siya. May narinig siyang pagaspas, parang pakpak na dumadaan sa bubong. Kasunod nito ang isang mahina ngunit malinaw na iyak ng sanggol. Tumayo siya at binuksan ang bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang isang figure sa bubong ng katabing bahay, nakayuko, tahimik, at tila nakatingin sa kanya. Nang kumurap siya, wala na ito. Kinabukasan, kinausap niya ang mga taga-baryo. Dahan-dahan lamang silang magsalita, para bang may nakikinig. Isang magsasaka ang nagsabi, "Padre, hindi po lahat ng tao rito ay tao." Habang mas tumatagal, napansin ni Padre Elias ang kakaiba, ang ilang residente ay hindi nakikita tuwing araw, ngunit buhay na buhay sa gabi. May mga mata silang kumikislap sa dilim, at ang mga anino nila ay hindi sumusunod sa katawan. Sa ikatlong gabi, nagpasya si Padre Elias na magdasal sa gitna ng baryo. Dala niya ang kanyang rosaryo at banal na aklat. Habang siya'y nagdarasal, unti-unting bumigat ang hangin. Ang mga ilaw sa bahay ay isa-isang namatay. At mula sa mga bubong, may mga aninong gumagalaw. May mga figurang nakatayo sa paligid niya, mga taong kilala niya sa araw, ngunit ngayon ay may kakaibang anyo. Ang mga matay nagniningning, ang mga ngiti hindi pang tao. Isang tinig ang nagsalita mula sa dilim. "Padre, huli ka na." Lumipad ang mga anino paitaas, paikot sa kanya, tila sinusubok ang kanyang tapang. Ngunit hindi umatras si Padre Elias. Mas lalo siyang nagdasal. Sa bawat bigkas ng dasal, may mga nilalang na napaatras, may mga napasigaw, hindi sa galit, kundi sa takot. Pagsapit ng madaling araw, sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga anino'y naglaho, ang baryo'y muling tumahimik, ngunit may kapalit. Natagpuan ng mga taga-baryo si Padre Elias sa gitna ng plaza, nakaupo, payapa ang mukha, hawak pa rin ang rosaryo. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita, ngunit mula noon, sabi ng matatanda, hindi na muling nakita ang mga aswang sa San Isidro. At hanggang ngayon, tuwing hating gabi, may mga nakakakita ng isang pari na naglalakad sa baryo, may dalang liwanag, at marahang nagdarasal. Hindi siya umaalis, dahil may mga lugar na nangangailangan ng bantay, at may mga dasal na kailangang ipagpatuloy magpakailanman.